Ayan. Game. So, hello again. Today, yung kasama naman natin ay si Edmar. And Angel. another interview. Pero medyo iba yung ating topic. Very different from yung kanilang kaibigan na si Jean at si Israel. Tama ba yung sinabi ko? Oo. So, yeah. Siguro, Edmar, tell us a bit about kung paano ka nakarating sa New Zealand tsaka anong ginagawa mo dito. Bali, ano po ako dati, sales sa Pilipinas. Oh, hindi ko alam yun And then, just one anong time. klaseng sales? Sa feed sales. Sa feeds, okay. Sa feeds, mga pagkain baboy. And then, suddenly, may tumawag sa akin na from agency. Mm-hmm. Tapos sabi niya na, pwede ka pa for interview para sa New Zealand, farmer. Mm-hmm. So sabi ko po, wala po akong experience sa farming or sa overseas, work overseas. So sabi po niya, basta punta ka lang, interview ka. Malay mo gusto ka na employer. Mm-hmm. So yun po, nagpa-interview ako and then, matagal din po ako naghintay bago makakuha ng kontrata. Mga 4 months. Okay. Sige. So, yun po, nung nawalan na rin po ako ng pag-asa dati kasi matagal ako naghintay. Mm-hmm. Actually, nag-apply na rin ako sa iba para lang magkaroon ng pathway punta dito. Like Japan. Okay. So, nung kinonta ka nung agency, so hindi ka naman originally naghahanap ng work. I mean, na-mention mo yung nag-apply ka kung saan, diba? So, after nun, nag-try ka na actively na makahanap din ng ibang paraan. Okay. Like sa Japan po, sana yung mga JITCO na training. Tapos nun, kaso, biglang nung mag-interview na sana sa final interview na sana sa Japan, nawala yung cellphone ko na yun sa akin. Then, as in nawala or nanakaw? Nawala po talaga. Parang nakalimutan ko sa bus. Hala! So after nun, sabi ko, ay wala na. Tumawag ako dun sa agency. Sabi nila, ay close na yung wala nang slot para sa for dairy farmers sa Japan. So sabi po nila, next year ka na. So, doon na po nawala po yung pag-asa. Tapos, pero nag-try pa rin pa ako sa mga government agencies sa Pilipinas. Pero, after nun, wala pa rin pag-asa. Tapos tumawag na yung sa agency na ganito. Meron ka ng kontrata ka agad. Tapos, punta ka na sa, pa-medical ka na, ganun ka agad. Then, yun na po, diretso na hanggang sa flight na po ako punta dito. Buti hindi mo naisip na scam yun, no? Yung agency naman, like, POEA agency yun, ano? Kaya medyo sure ka naman, na legit. Sa website po kasi natin na puro license agency lang po lahat. Yung workabroad.ph. Okay. So, ano yun? So, same year ba yun? Kasi sabi mo mga 4 months later. Same year. Same year. In-interview ako ng February 14 po noon eh. Uy, Valentine's, yun yung kadate mo. Pwede. And then, yun po. Naghintay na po ako ng 4 months. Okay, so yung thing mo na New Zealand, yun yung first experience mo as dairy farming, dairy farm assistant. Ano yung na-experience mo sa work? Like, nung una po, syempre yung environment po, yung magka-adapt ka sa temperature. Sobrang lamig po dito. Mahirap mag-adjust. Yun, dumating ka ba? Winter yun? Winter po, July. July 1st. Busy pa yun. Kasi calving season pa yun, diba? Parang po doon, sobrang hirap kasi ulan, lamig. Tapos, kasagsagan ko ng kasi busy work sa farming. Talagang batak yung trabaho. May kasama ka sa farm nun? Mag-isa ko lang po. Bali, yung may-ari, tsaka ikaw? Bali, 3 po kami, yung tatay niya, yung anak na yun, yung employer ko. Tapos ako yung nag-manage ng farm. Okay. So,
ano yung masasabi mo about farm work? Kasi marami tayong mga nagtatanong na wala naman silang experience sa farming. Ikaw, medyo may background ka ba kasi grad ka. So sila, talagang gusto lang nilang pasukin yung farming kasi nakikita nila as a way na makapunta ng New Zealand. Kind of like siguro yung naging perspective mo sa pag-JIT code, diba? Yun yung tingin nila sa New Zealand ngayon. Ano yung masasabi mo para matulungan sila na iset yung expectations nila about working sa dairy farm sa New Zealand? Sa dairy naman po, okay naman po siya. Yun lang, kailangan lang po talaga ng tiyaga sa determination. Yun po. Sa expectation, syempre, huwag tayo mag-expect na yung madali, ganun, kasi lahat naman ng trabaho mahirap. Saka dito, sa dairy, unlike kasi po sa ibang bansa, marami sila pagka sa isang company, marami po silang nagtatrabaho worker. Dito po sa Pilipinas, sa New Zealand, talagang ikaw lang po yung like 400 cows, 500 cows, mag-isa ka lang na magtatrabaho. Tsaka kasi parang nakapunta na kasi ako sa dairy farm like one time. Medyo iba talaga siya. Pansin ko sobrang high-tech niya. yung mga truck ng Frontera, ewan ko kung di ba? Ganon din yung sa inyo, di ba? Yung tinetest yung quality ng milk before nila tanggapin. Ganyan. So, sa Pilipinas, wala namang ganon. So, there's quite a bit na medyo iba sa atin. Pati yung yung building equipment, di ba? Yes. Saka in terms po sa mga equipments, sa trabaho. Tingin ko mas madali dito kasi more on machines. Ikaw lang mag-ooperate ng mga machines. Ito yung next ko na tanong. Nag-work ka pa ba sa dairy farmer? Hindi na po kasi napag-set ko na change job. Actually po, as gardener rin ako ngayon. Gardener. Okay. Bilang nasabi mo na, may kinalaman ang iyong asawa sa paghalit ng desisyon, ano yung thinking nyo behind yung bakit mas mabuti na nag-change career ka? Sa akin po kasi, dun sa papasukan ko, meron din po kasi siyang job offer dun. Kaya, sabi ko, kung makapasok ako doon, then meron naman siyang job offer. Then, much better po sa amin yun. Para po sa para lagi kayong magkasama. Isang place na lang po. Sige, matanong ko lang ikaw, paano ka nakarating sa New Zealand? Kasi hindi kayo sabay dumating, diba? So, siyempre po, nakarating ako ng New Zealand sa tulong niyo po. Sa amin po kasi, wala pa kaming proof na nag-live-in together. Kaya, nag-visitor's visa po muna ako para makapunta dito at yun. Ayan. So, hinihintay natin yung yung next step. So, kasi ngayon ko lang naman, may job offer ka na pala, hindi ka naman nagsasabi. Ano yung work? Po yun, sa catering po. And yun nga, pinaantay na lang po yung sa work visa po. May job offer na? As in, nagpirmahan na kayo? Hindi wala po. Po. So, hinihintay muna nila yun. Okay. Pero anong klaseng work? As in, like, kitchen hand? Sa catering services. Or like, as in, like, yung admin sa catering? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa po alam. Pa lang po yung information na nasabi po sa amin. Okay. Galing naman, package deal kayo, no? Sige. So far, kasi dalawa magkaiba kayo ng perspective. Ikaw medyo nakailang taon ka na sa New Zealand. Ikaw naman, few months na. Ano yung, like, first impressions nyo sa New Zealand? Ano yung masasabi nyo about yung mga napansin nyo nung lumipat kayo? Or the things you like about New Zealand, don't like? Nagulat kayo? Yung sa, po siguro, ba? Sa medical. Sa medical. Sa healthcare. Bakit na, nagamit mo na aga? Opo, nung po kasi sumakit po yung tiyan ko dahil uminom po ako ng malamig. Parang nabigla po yung tapos ang laki po ng difference kapag
resident ka, tapos pag visitor's visa pa po, parang $160 po yata yung binayaran ko. Tapos, unlike kapag resident ka is nasa $19. Ang laki po ng difference. Parang, ang laking tulong sa'yo kapag nandito ka pa na nakatira. Tapos, pag may mga sitwasyon na ganun po, malaking Pero tulong. diba kinuha ka niya ng travel insurance? No po. Yun po. Ayan. Kaya alam nyo, important yung travel insurance. Anyway, we digress on. Sa akin naman po, is yung environment din po. Like, hindi po masyadong polluted, yun. And then, malinis. And then, at pagka lumabas ka talaga, full green talaga makikita mo. And yeah. Tama. Lalo na kung nandun nga sa farm, puro pasture. Hindi, pero yun nga, kasi nakapunta na ako sa, sa farm, talagang pasture. Tsaka, di ba, isang difference, di ba, dati sales ka ng feeds. Dito, grass-fed lahat eh. Grass-fed, yeah. There's a difference. Tapos, syempre, healthy. Compare sa, sa Pilipinas mo, more on feeds na lang talaga pinapakain nila eh. Unlike po dito. Yeah. Siguro last question ko sa inyo. So you guys are both in New Zealand now. Medyo diba, young couple. Ano yung tingin nyo? Do you think na yung future nyo is here in New Zealand? Or nakikita nyo ba yung sarili nyo na parang gusto nyo umuwi ng Pilipinas after a while? Siya po kasi plano niya po talaga dito parang mag-stay. Ako po kasi parang hindi ko pa na-enjoy yung journey ko po dito sa New Zealand kasi more on nasa bahay po ako. Kaya may mga times po talaga na parang gusto ko po sa lalo na't lagi niya po akong naiiwan sa bahay. Kaya po ganun siguro po kapag may work na po ako dito and na-enjoy ko na po yung environment saka yung work po dito. Siguro po, may isip ko po na dito na po talaga yung home na siya. Dito na mag-start yung future namin. Kailangan pa mag-settle ng konti. Pero hopefully, hindi na masyadong matagal yun. Hopefully, matapos na si immigration na sa pag-process and, mabilis na siya. Waiting. Pero siguro pag medyo nalibang ka, mabilis na yung, sabi ni Jane kanina, ang bilis ng araw dito eh. Mapifeel mo na rin yun. Actually, ganun din yung impression ko natin na lalo na siguro sa farm. Tapos mag-isa ka lang. Kasi mag-isa ko talaga. Gising ka ng alas 4, tapos ikaw lang. Ikaw po lahat dito pagka... Tama yun. Actually, pa nung dati, mag-isa ko lang talaga sa bahay. Oo. Sabi ko parang... Kaya ka nag-asawa. Sabi mo po dati na, ako baka hindi ako matagal dito. Pero yun po, pagka inisip mo din yung family mo, yung future mo, talagang parang mas okay na mag-stay ka dito kasi marami ring opportunity. Sige, ito, super last question na talaga. So marami nagko-consider, di ba, mag-move sa New Zealand, gusto nila pasukan yung dairy, or yun, yung question na kung nasa dairy yung partner ko, dapat ba sumama na ako? Ano yung payo nyo sa kanila? Pag nasa dairy industry po? Pwedeng sa dairy, pwedeng hindi. Yung mga nagko-consider pa lang na mag-move ng New Zealand. Well, I think that's good decision kung gusto nilang pumunta dito. Kasi marami rin naman pong opportunities dito eh. Hindi lang din po sa dairies, sa other industry din. Yeah. Pero kung sa dairy po sila punta, tingin ko po marami pong employer dito na naghahanap ng dairy workers kasi tingin ko shortage sila ngayon. Yun po. Tapos makakuha tayo ng masandamak na comments na pakisabi po sa amin, Sir Edmar, kung saan mag-apply. Hindi natin lalagay yung email mo para hindi ka masyado mabisi. Ikaw, baka meron kang any advice, Angel? Po kasi, yung mga dati ko ka-work sa Taiwan, halos lahat po yata sila nagtatanong sa akin. How to be you? Paano po ako nakarating dito? So, syempre, kaya naman po ako nakarating dito kasi naka-under nga po ako sa kanya. At yung nirefer ko po sa inyo
na pinsan ko nasa US po yun, pero gusto niya po magpunta dito kasi aside sa parang mas madali po yung na maka-resident ka, maka-PR gan, makakuha po ng ang dami po kasing opportunity. Tapos sa kanila po kasi 5 years na po yata siya doon. Parang gusto niya din po sanang kunin yung family niya pero hindi niya makuha kasi ang tagal po ng process no nila paper. So sabi ko po sa kanila, parang yung binigay ko pong job site po dito sa New Zealand, sinend ko lang din po sa kanila na in-advise mo Seek ba yan? Opo, sa Seek. Guys, sa Seek lang. Sa Seek daw kayo maghanap pag Edmar. So, yun lang naman po yung sa Seek. Kasi karamihan po sa mga nakikita ko din po sa TikTok, nakaka-cross country po sila kasi nakahanap po sila ng work doon po sa Seek job. So, pro tip, honestly, yung mga cross-country, nag-work din yan kasi yung mga employers, lalo na yung familiar din sa pag-recruit sa Philippines, alam nila medyo maraming paperwork kung directly galing sa Pilipinas. So, hindi ko sinasabi na wag yung sundin yung requirements ng Pilipinas. Sinasabi ko lang, yun yung perspective ng mga employer dito na sometimes mas simple for them na, syempre, bawas paperwork, mas pabor yun sa kanila. So, thank you so much for taking the time na kausapin ako. Galing pa silang Hamilton, nasa Auckland tayo today. So, talagang sinadya nila si Jane, tapos nakisaw-saw na lang ako today. Father's Day pa naman today. So, yun, joining us. So, super thank you. Really hope na maging malapit ko na makuha yung work ko. Sana pagbalik ko ng Manila, okay na tayo. Pero yun, yeah. So, till the next time, guys.